Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Busura, Leona Rashby, ang inyong tagapagulat sa asignaturang Pagtuturo ng Pilipino sa Elementarya o EF 101. Ngunit bago ako dumako sa aking paksa, magkaroon muna tayo ng maikling pagpapasigla. Pamilyar ba kayo sa larong 4 na litrato at isang salita o sa Ingles ay 4 pics, 1 word? Ang aking ipapakita ay 4 na litrato na maaaring nagsasaad ng pangalan, kilos o galaw o mga letra. At ang katumbas nito ay isang salita. Handa na ba kayo? Halina at maglaro. Bilang 1. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Tama! Ang sagot sa bilang 1 ay ponolohiya. Dumako na tayo sa bilang 2. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot sa bilang 2 ay morpolohiya. Dumako na tayo sa bilang 3. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Tama, ang sagot sa bilang 3 ay sintaksis. Mahusay! Salamat sa paglalaro. Ngayon ay dumako na tayo sa aking paksa. Ang aking pag-uulat ay iikot patungkol sa sintaksis na nakapokus sa pangungusap na mayroong panag-uri at paksa. Bago tayo dumako roon, pag-usapan muna natin ang mga nakaraang pag-uulat na patungkol sa ponolohiya at morpolohiya. Ang ponolohiya ay ang mga pag-aaral sa tunog ng ponema, katinig man o patinig. Ang morpolohiya ay ang pag-aaral sa pagkakabuo ng salita. At ang syntax naman ay pag-aaral ng istruktura ng pangungusap, pagsasama-sama ng salita upang makabuo ng parirala o pangungusap. Kung inyong mapapansin, ang tatlong ito ay konektado. Sapagkat una ay dapat mapag-aralan muna natin kung paano nabuo ang tunog o pag-aaral ng ponolohiya. Pangalawa naman ay kung paano tayo makabuo ng salita o ang pag-aaral patungkol sa morpolohiya. At ang pangatlo ay sintaksis o kung paano ang pagkakabuo ng pangungusap. Ngunit ano nga ba ang pinagkaiba ng parirala at pangungusap? Ang parirala ay hindi kakakitaan ng paksa o panaguri. Ngunit ang pangungusap ay kakikitaan ng paksa at panaguri. Halimbawa ng parirala, magandang tanawin sa tabing dagat. Halimbawa ng pangungusap, ang magandang tanawin sa tabing dagat ay nakakaakit. Napansin mo ba ang pagkakaiba ng parirala at pangungusap? Ang parirala ay hindi kakakitaan ng buong diwa. Mapapatanong ka na kung ano ba ang meron sa magandang tanawin? Ano ba ang meron sa tabing dagat? Ngunit sa pangungusap, ito ay nagsasaad ng buong diwa, sumasagot kung ano ba ang meron sa tabing dagat, na ang magandang tanawin sa tabing dagat ay nakaaakit. Ngunit dahil nakapokus tayo sa pangungusap na mayroong panag-uri at paksa, yan ang ating pag-uusapan. Ngunit, bago yun, ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay isang pangkat ng mga salita na nagsasaad ng buong diwa o kaisipan na kakikitaan ng simuno at panaguri. Ano nga ba ang simuno? Ang simuno ay bahaging pinag-uusapan sa loob ng pangungusap o paksa na kung saan ito ay tinatawag na subject sa Ingles. Halimbawa, napakahusay umawit ni Sarah. Ang simuno o paksa sa pangungusap ay si Sarah. Ano naman ang panaguri? Ang panaguri ay bahaging tumutukoy sa paksa o tinatawag na predicate sa Ingles. Halimbawa, napakahusay umawit ni Sarah. Ang panag-uri sa pangungusap na ito ay napakahusay umawit.
sapagkat ito ang tumutukoy tungkol kay Sarah. Na ano ba si Sarah? Si Sarah ay napakahusay umawit. Ikaw ba ay may katanungan at klarifikasyon? Kung wala, maraming salamat sa iyong pakikinig. Paalam!